Matapos ang inabangan ng lahat na karugtong ng Senate hearing ni Senador Bato de la Rosa para sa iskandalo na dinulot ng pagsingaw ng tinatawag nilang PIDEA Leak, ay natuloy na nga ito at dumalo na ang inaabangan ng lahat na kasama ang pangalan sa nawawalang listahan. Ito ay si Diamond Star Maricel Soriano. Kaagad na pinasalamatan ni Bato ang presensya ng aktres at bumanat ang senador ng mga bisdak jokes nito. And we have Miss Maricel Soriano, sir. Thank you, sir. Ma'am, you seem to be so tense. Just relax. Huh? This is only Senator Bato. This is not the king of the world. Please relax. Walang problema, ha? Relax lang. Oh, masyado kang tense. Baka mamaya, may tubig ka dyan. Please, drink water. Ha? To, sir. Okay, sige. Relax lang, ma'am. Thank you. Thank you. Ang birador naman ng DDS na si Maharlika na nauna umanong nagsabi na dadalo sa hearing kahit via online. Sa huli ay umatras naman pala. So, Miss Maharlika initially signified her intention to attend this hearing, but later on withdrew her intention. Sent a letter of regret. Saan natin na-address yung kanyang invitation? Sa email, sir. Email niya. Yes, sir. Siya nagbigay ng email, sir. Sa Facebook. Lang niya. Okay, so marami sana tayong dapat itanong doon sa kanya kung andito sana siya. Kung sa naunang hearing ay mag-isa lang si Senador Bato, ngayon ay 6 na sila. Nadagdagan ito ni na Senador Bongo. Kita naman natin ang epekto kapag mapuksa talaga yung illegal na droga sa ating komunidad. Mawawala ang krimen at makapaglalakad po ang ating mga anak sa gabi nang walang takot. Mas mawawala ang korupsyon at magtitiwala ang tao sa gobyerno. Robin Padilla. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aming General Bongo at General Bato de la Rosa, ng aking mga kasama sa PDP, at siyempre po ang aking idolo, ang anak ng masa, Senator Jinggoy Estrada. Grace Poe, Chis Escudero at Jinggoy Estrada. Kahit na sandali lang naman ang mga presensya nila at si Bato ang nanatiling mag-isang senador simula umpisa hanggang sa matapos ang pangalawang hearing. Bago nagumpisa ang mga pagtatanong ay muling nilinaw ni Bato na ang hearing na ito ay hindi para imbestigahan ang mga taong inaakusahan na kasama sa listahan, kundi ito ay para malaman kung paano sumingaw ang dokumento na hindi sana isinasa publiko. Muli, gusto ko itong bigyang diin. Ang investigasyon na ito ay in aid of legislation. Hindi ito investigation in aid of persecution. Kaagad na binanata ni Senador Jinggoy ang kredibilidad ni Morales sa pagtatanong kung bakit tila hindi ito sigurado ng petsa kung kailan siya sinibak sa pagkapulis. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor, Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. yun po, Your Honor, sa inyo. Hindi No? mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Pagkakulan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year, na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi niyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissal drop, Your Honor. Draft? Drop, Your Honor. Hindi ko, Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Napaanak ng patola si Jinggoy Estrada nang marinig ang sagot ni Morales sa kanya na hindi raw nito kilala kung sino ang kanyang informant na siyang nagturo na sangkot umano sa sesyon ng ilegal na bisyo ang Pangulo at artistang si Maricel Soriano. Who is this confidential informant? hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa magkawala. Sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad
ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka namang ebidensya. Your Honor, Sinasabi galing sa informant. Your Honor, Sandali yung- lang. Can you just let me Yes, finish? Your Honor. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor, Naninira ka lang ng tao eh. Mabigat ang aligasyon ni Morales na sinabi niyang nakita niya ang nakaprint na litrato mula sa cellphone ng informant at kilala niya kung sino at ano ang mga ginagawa ng mga nasa litrato. Ang problema ay nasa PIDEA daw ito. Hindi daw niya hawak dahil hindi naman daw siya nagdadala ng ebidensya pa uwi. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint, magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, siya po ang nagsabi Sige, nun. bigyan mo ako ng dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. O, nasa- Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. Kaagad na tinanong ni Jinggoy ang PIDEA kung totoo bang nasa listahan ng pangalan ng Pangulo at ni Maricel Soriano at ito ang sagot ng PIDEA. O, Pidea, meron bang pangalan si Marcel Soriano at saka si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the See? president, Your Honor. Maricel Soriano? No name, Your Honor. Sinubukang pigain ni Senador Bato si Morales na pangalanan ng kanyang informante pero bigo pa rin ito dahil hindi nawawala ng palusot si Morales. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo? Or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam natin, as operatives, meron tayo diyang agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian ng confidential informant, Your Honor, makakanib ang buhay nun. Hindi po man sa, yung confidential informant, Your Honor, hindi po siya, talagang makakanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung kredibilidad mo ang tinatanong mo, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. Kahit na nako-corner na ay hindi pa rin talaga pahuhuli ng buhay si Morales. Pang-abogado talaga ang galawan nito. Dadalhin mo sa hukay. Itong, sinabi mo ito sa interview with Marlica. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po nun, Your Honor. Please do not. Pero yung- mag-self-distract ka dito kapag Mr. kasi Chair. ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential Sagutin informant. mo lang diretso yung sagot Yun po. mo yung tanong ni Senator Bato. Hindi ko Sinabi lang mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase pero sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. Your Honor. To this effect. Meron ako sinabi na papaunin ko sa libingan. Oh, Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. so meaning, hindi mo talaga ilaglag
Kahit anong mangyari. Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilanlan ng tao, pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Mr. yun Chair, po, Your Honor. Mr. Chair, let Okay, me, Senator Jinggoy, go ahead. ano, he remembers all the details, but he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Your Babae o Honor, lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po Babae sa inyo, o kung lalaki? bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan po, lang, ito sandali po yung hinihingi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi, kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit naman madali? Opo, kasi alam nyo sa sirkulasyon po eh. Sila po yun eh. Gusto Sila mo, po yun. gusto mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin Yung namin lahat ng pangalan? mga tao rito. Kayong dalawa lang, mag-executive Oh, session. yan. Bigyan Yes, mo Your Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, sabi ko sa inyo, kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? How many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunod, wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, Lalo regardless. sa magbibigay ng Kasi trabaho. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Katulad ng unang hearing ay ganun pa rin ang nangyari sa pangalawa na ito. Nagtuturoan pa rin si Morales at ang PIDEA kung nasaan ba ang sinasabi nilang orihinal na dokumento na nagsasangkot sa pangalan ng Pangulo. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang kumuha. So, i-deny mo na hindi mo talaga. Wala po walang yung order. honor. Kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. At kung, Precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung keep yan, ibigay mo doon sa, turn over properly, sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung liderato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba, yung sinasabi ko nga sa inyo, nung na-relieve kami sa IIS, na-relieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Muling iginiit ni Senador Bato ang kanyang malakas na paniniwala na totoo nga ang dokumento na yun dahil sa tama ng butas ng fastener sa dokumento na ginawa ni Morales. Pero ang tanong, bakit hirap pa rin silang matukoy kung sino ang nagpalabas nito? Wala akong kinikilingan dito ha, I am objectively. Ikaw ba? Maka-generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng panser na ginamit doon para pagsaksak sa passenger. Ibig mo sabihin, kayang gawin yun? O hindi naman, that is scientifically improbable. Sa opinyon naman ni Senador Jinggoy ay sigurado itong si Morales mismo ang siyang source ng dokumento na ito at nasa kanya ang orihinal na papel. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he got the copy. Siya siguro nung nag-leak. Anyway, that is my own opinion, and I believe in it. Sa mga TDS at taga-suporta ng Pangulo na kinabahan kung ano nga ba ang ibubulgar ni Marcel Soriano ay eto na ang sagot nito sa mga naging katanungan ni Bato. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Sa tingin mo? Unang-una po, hindi ko alam tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng Okay. mga ganyan. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ko yun. Wala na ako doon. 2012. Anong month yun nabinta? Hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year naalala ko. So, your pre-ops is 2012. 12, Your Honor. Yes, Your Honor. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Binenta ko po siya noong 2012.
Yun lang po ang naalala ko. Okay, but then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Ako. 2012, bininta mo. Yes, Your Honor. And your pre-ops was 2012. 2012. Your Honor. 2012. March 11. Okay, thank you. Ma'am, pwede bang makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Ako. Ha? Wala. Kung meron kayong Hanapin ko po. hanapin mo. Thank you. Antayan at pinakinggan natin ang pangalawang hearing na ito at magkakaroon pa raw ng pangatlo sa darating na Mayo at 30. Pero sa takbo ng pandinig na ito ay obvious naman na paulit-ulit at paikot-ikot lang ang nangyayari. Dalawang bagay lang naman ang nangyayari dito. Una, pinagpipilitan ni Morales na merong hindi natuloy na operasyon kahit na nakadokumento dahil pinigilan ito sa posibleng rason na sangkot ang Pangulo at si Maricel Soriano. Pero kapag hiningan na ng ebidensya kung nasaan ang orihinal na dokumento at kung sino ang informant nito, ay pinabasa na naman ni Morales sa PIDEA kung saan ay itinatanggi naman ng PIDEA na walang ganong naturang dokumento hanggat hindi nila napapasalita si Maharlika at ang itinuturong informant ay kahit maghiring pa ng 100 beses ay paulit-ulit pa rin ito dahil bakit parang ayaw nilang tumbukin na mapakanta ang mga nagpalabas nito kung sino talaga ang kanilang source considering na sinabi ni Bato na pwede itong makukonsiderang national security issue dahil sa inilabas ang top secret na dokumento na hindi dapat ipaalam sa publiko kahit wala man itong mapuntahan. Pero nangyari na ang gusto ng iba na dapat marinig ng publiko. Ito ay ang aligasyon na ang Pangulo kasama si Maricel Soriano ay tumira ng ipinagbabawal na bisyo. Ikaw, naniniwala ka bang may mananagot sa hearing na ito?